Hindi pa rin mamatay-matay ang issue kaugnay ng tanim bala sa NAIA. Kahapon lang, 5 agad ang nahulihan ng bala sa bagahe. 3 sa kanila ang aminado pero ang 2 sinasabing na biktima ng modus. Para sa update ng Action Live, si Jen Calimon. Good morning, Jen. Martin, nadagdagan pa ng 5 yung bilang ng mga taong nahulihan ng bala sa kanilang mga bagahe dito sa Ninoy Aquino International Airport. Ito na raw, Martin, yung pinakamaraming insidente ng illegal possession of ammunition sa loob lamang ng isang araw simula nga nang umusbong itong issue ng laglag bala sa airport. 3 out of 5, Martin, na nahuli doon sa mga nahulihan ng bala sa kanilang mga bagahe ay umamin na aksidente lamang daw nilang naisama yung mga bala sa kanilang mga bag. Sa litratong ito, makikitang balot pa sa plastik ang maleta ng OFW na si Melody Valdez nang idinaan ito sa x-ray machine sa NAIA Terminal 1 kagabi. Papuntang Abu Dhabi si Valdez para magtrabaho bilang domestic helper. Pero hindi natuloy ang kanyang flight matapos makita ang hinihinalang bala ng kalibre 45 na baril sa pouch na nasa loob ng kanyang maleta. Bagay na ipinagtaka ni Valdez. Nung pagpasok namin, bakit nagtataka ako? Ako lang ang naiwan. Kasi talagang wala po talaga akong alam na nakalagay dun sa malita ko eh. Nagulat po ako kasi talagang wala po akong alam talaga po eh. Siyempre po, alangan na po, magdadala po ako na Opo, alam ko na bawal po. Si Valdez ang panglima at pinakahuling nakitaan ng bala sa bagahe kahapon. Alas 9 ng umaga kahapon nang makitaan ng bala sa kanyang backpack ang isang Marlo Rose Española sa NAIA Terminal 3. Biyaheng pabakolod sa Española, napulot lang umano niya ang bala sa Quezon City. Makikita naman sa cellphone video na ito, nakuha sa kaparehong terminal alas 2 ng hapon. Ang pagbulatlat sa itim at pink na pouch ni Rowena Otik na maghahatid lang daw sana sa mag-a-abroad na kapatid. Nadiskubre ng mga otoridad na may tig-1 bala ng hinihinalang kalibre 38 sa 2 pouch. Aminado naman si Otik na may dala siyang bala pero gamit lang daw niya ito bilang amulet o anting-anting. Sa Nueva Ecija po kasi ako probinsya po. May nagbigay din po ng manggagamot. Sabi nga po, yun, pangontra daw po. Sabi nila, pwede pampaswerte. Basta, keep lang daw sa wallet. Ganito rin ang rason ng 48 anyo sa si Milagrosa Cadiente nang makitaan ang hinihinalang 9mm na bala sa kanyang handbag nang sunduin ng among galing Japan sa Terminal 3 pasado alas 4 ng hapon. Doon yun, yung anting-anting na yon, naalis ko pala nilalagay ko yun sa damit ko eh. Na kulay pula yung supot, nandoon yung in plastic, may insenso doon, may bala, yung maliit na yon. Pero sa totoo lang, honestly, ngayon ko lang din nakita ang loob noon. Galit na galit naman ang mag-amang ito ng dalhin sa presinto matapos mahulihan ng isang bala ng hinihinalang kalibre 38 na baril sa Terminal 2 alas 6 kagabi. We have been a victim. My father especially, who's 76-year-old, he's not well. He has been a victim of this bala laglag, okay? They're creating an issue that is nothing, it means nothing to us. Nakita ang bala sa backpack ng 77 taong gulang na US veteran na si Santiago Peña, Florida. Galing kami ng Iloilo City. Mayroon kaming connecting flight para Los Angeles. Wala akong anong magdala ng bala dahil alam ko bawal yan dito sa airport. Martin, sa ngayon ay nasa kustodiya pa rin ng PNP Aviation Security Group yung 5 nahuli kagabi at nakatakda silang sumailalim sa inquest proceedings sa ngayong araw para malaman kung pwede silang makapagpiyansa. Samantala kahapon, Martin, ay naghain naman ng reklamo sa Office of the Ombudsman si Senator Alan Peter Cayetano sa ilang opisyal ng gobyerno dahil umano sa kawalan nito ng aksyon sa tanimbala at kabilang nga sa kanyang mga kinasuhan sina DOTC Secretary June Abaya, MIAA General Manager Jose Angel Honrado, Office of Transportation Security Administrator Roland Recomono at PNP Director Pablo Francisco Balagtas. Martin? Maraming salamat, Jen Calimon. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.